Kumusta mga kaibigan? Naranasan niyo na bang makaramdam na parang hindi patas ang trato sa inyo? Yung tipong ibinigay mo na ang lahat, pero parang kapareho lang ng nakuha mo. Yung sa mga hindi naman masyadong nagsikap? Kung oo, baka makarelate ka sa kwento natin ngayon. Ito ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Isang umaga, maagang lumabas ang isang may-ari ng lupa para humanap ng mga manggagawa. Para sa kanyang ubasan, nagkasundo sila sa upa na isang salaping pilak para sa isang buong araw na trabaho. At pinapunta na niya sila sa ubasan, pero hindi pa siya nakontento. Lumabas siya ulit noong alas 9 ng umaga at nakakita siya ng mga taong nakatambay lang. Sabi niya, "Halika, magtrabaho din kayo sa ubasan ko at babayaran ko kayo ng tama." Ganon din ang ginawa niya noong tanghali at noong alas 3 ng hapon. Nang malapit nang lumubog ang araw, mga alas 5 na ng hapon, lumabas siya ulit at may nakita pa siyang mga walang ginagawa. Tinanong niya, "Bakit kayo nakatayo lang dito buong araw?" Sagot nila, "Kasi po walang nag-alok sa amin ng trabaho." Kaya sinabi niya, "Pumunta na rin kayo sa aking ubasan." Nang dumating ang oras ng bayaran, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, "Bayaran mo na ang mga manggagawa. Unahin mo yung mga huling dumating." Yung mga nagsimula ng alas 5, tumanggap ng isang salaping pilak bawat isa. Kaya naman, yung mga naunang dumating, inakala nilang mas malaki ang matatanggap nila. Pero, laking gulat nila, isang salaping pilak din ang ibinayad sa bawat isa sa kanila. Nagreklamo sila. "Teka lang po, isang oras lang nagtrabaho yung mga huli, habang kami buong araw nagbilad sa init. Bakit pare-pareho lang ang bayad sa amin?" Sumagot ang may-ari, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo. Kung gusto kong bayaran ang nahuli katulad mo, ano ang pakialam mo? Pera ko ito. Naiinggit ka ba dahil mabuti ako sa iba?" Dito nagtapos si Jesus sa pagsasabing, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang kwentong ito ay paalala na ang biyaya ng Diyos ay hindi batay sa kung gaano tayo katagal nagsilbi o kung ano ang ating nagawa. Ito ay ibinibigay ng libre at sagana sa lahat, anuman ang oras na dumating tayo sa Kanya. Hindi ito tungkol sa kompetisyon, kundi tungkol sa pagiging mapagbigay at mapagmahal ng Diyos. Sana may natutunan kayo sa ating pagninilay ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon. Maraming salamat sa panonood.